Aral ng salita ng ating Panginoon. In fairness, late na tayo. Ayan. Pero mabuti pa rin ng Diyos kasi meron pa rin po siyang gagawin sa buhay natin ngayong araw na ito. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dito pa rin po tayo sa aklat ng Efeso. Natapos na po natin nung last week ang Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Ayan. Kaya dadako na po tayo sa susunod na verses. Kung may Biblia tayo, buksan po natin sa Ephesians chapter 4 verse 7. Tapos magja-jump po tayo sa 11. 4 and 11 po yung ating pag-aaralan ngayon. Sa NIV version, sabi niya, "But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it." Verse 11, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers." Sa Tagalog po, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ito po ang salita ng ating Panginoon ngayon na pinamagatang tanging kaloob mula kay Kristo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay nagbibigay ng natatanging kaloob. Kagaya nga po ng sinabi niya sa verse 7. Ano tong mga kaloob na ito? Ito po ay nagagamit para sa sarili nating pag-unlad. Ito rin po ay nagagamit para sa paglilingkod po natin sa Diyos. At nagagamit din po ito para sa paglilingkod po natin sa iba. Naniniwala po ba kayo na meron pong natatanging kaloob ang Diyos sa atin? May kanya-kanya tayong, pag sinabi natin kaloob, sabihin na natin parang meron po tayong kanya-kanyang gift, may kanya-kanya tayong abilidad na ibinigay po sa atin ng Panginoon upang ang tatlong layunin niya ay magamit ito sa sarili nating pag-unlad, sa ating self-development, magagamit ito para sa ating pagsuserve sa Panginoon at pagsuserve po sa ibang tao. Sino dito ang nakakaalam na nung kanyang kakaibang abilidad? Lahat naman tayo may kanyang iba-iba. At mababanggit na nga na ang pagbibigay ng Panginoon sa atin ng kaloob ay naaayon sa kanyang sukatan. May sukatan po ang Panginoon sa kanyang pagbibigay ng kaloob dahil alam ng Diyos kung ano po yung ating kakayahan. At alam ng Diyos yung alam ng Diyos ang ating magagawa sa kanyang ubasan. Alam kasi ng Panginoon kung ano yung kaya nating gawin at yung kakayahan natin. Yun po yung sukatan ng Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng mga iba't ibang kaloob na yon. Siyempre, hindi tayo lahat kaya nating magturo. Hindi tayo lahat kaya nga dito sa loob ng church, para tayong isang, di ba, pinag-uusapan natin na tayo parang isang katawan. Yung kamay, ang kaya niyang gawin yung gawain ng kamay. Hindi niya kayang gawin yung gawain ng paa. Imagine niyo naman yung kamay, siya ang naglalakad, di ba? Hindi nga naman ganon. So, bawat parte ng katawan, may kanya-kanyang gawain. So, parang sa loob ng iglesia, ang bawat isa, may kanya-kanya rin pong gawain. Hindi tayo pare-pareho ng kakayahan. Hindi tayo pare-pareho ng kayang gawin. At ang pagbibigay sa atin yan ng Panginoon ay depende sa ating kakayahan. At itong mga kaloob na ito ay magagamit natin para sa paglilingkod po natin sa Panginoon. So, wag nating sasabihin na, awan mo ti amok, awan ti maikontribute ko. No, hindi po ganon. Kasi sinasabi po ng ating banal na kasulatan na lahat tayo, including yourself, lahat po tayo ay may kanya-kanyang kakayahan na naiiba doon sa iba. So nga, awan dito'y iti, baga na nga awan ti kaya na nga aramidon. Amin tayo, ada kaya na aramido. Ore pwede di appendix nga ikatanda. Tibagi, adda ti purpose na ejay. Adda iti layunin na, adda ti function na. Kaya siya nilagay dyan. Ikaw mismo, ang isipin mo, nilagay ka ng Panginoon dito sa kanyang iglesia dahil meron kang kayang gawin. Han ka nga istorbo dito. Bagaman di kaabay mo, han ka nga istorbo. Haan ka nga, anya tawag na ito, hanga di awan sirsirbim. Meron at meron kang gagawin. At binanggit nga sa Roma 12 verse 6 to 8, yung mga natatanging kaloob na binanggit. Ito yung mga nabanggit dito. Kung bubuksan natin sa Romans
Roma 12, verse 6 to 8, ito yung mga natatanging kaloob na binanggit sa bagong tipan. Nabanggit po niya dyan yung kaloob ng pagsasalita. Or sa English, ano yung sa English nun? 12 verse 6 to 8. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, yan, sabi niya, then prophesy in accordance with your faith. If it is servicing, then service. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So ito yung mga iba't ibang kaloob. Merong kaloob ng pagsasalita, kaloob ng paglilingkod, kaloob ng mga tanda, at kaloob na natatangi. Kung nanagarod, prophesy, di mag-prophesy ka. Pag ang gift mo is serving, then serve. Pagtuturo, teach. If ito ay nag-encourage, then give encouragement. Pag ito naman ay giving, give generously. Pag ito ay leading, yan, lead diligently. And pag ikaw naman ay maawain, do it cheerfully. So may kanya-kanya po tayong kakayahan. Alin ka doon? Kaya mo bang mag-lead? Kaya mo bang mag-serve? Kaya mo bang magbigay? Ayan. So, igawin po natin yon para sa kapurihan ng ating Panginoon. At dun nga sa Ephesians 4, verse 11, dun sa pinag-aaralan natin, ito yung mga natatanging kaloob naman na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung tatalakayin natin ngayon. Sino-sino ba yung mga nakatanggap ng natatanging kaloob? Meron tayong tinatawag na natatanging kaloob or special, sabi na lang natin. Special po itong mga ganitong klaseng gift or pagkatawag or sabi na natin gawain sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung mas bigyan natin ng diin ngayon na pag-aaralan natin. So 5 po ito na nabanggit sa Ephesians 4 verse 11. Unahin po natin, ang unang-una na nakatanggap ng natatanging kaloob ay ang mga apostol. Ayan. So mga apostol. Kilala po ba natin yung mga apostol? Sino nakaka-memorize ng 12 apostles? O 13. 13. Tama, Pastor, di ba? 13 apostles. Sige. May premyo. Charot. Sige nga, memorize nyo ba? Sige nga. Sige nga, kung memorize nyo, sino ti maka-memorize? Ajay 13 nga apostol. Sige. Auntie Mel's. Pilipo. Pilipos kat lugar ajay. Philip. Walo aja yan. Ala, pa man nalipatan nyo ajay ko walo. Sino pa eh? Pag Tagalog nalilito. Judas. Sino nga Judas? Awanan, naulawon ng Timelson. Ni Simon ka ni Pedro, di pa marehas aja. Sa oras lang aja. Wala, nalipatan na dyan, daduman. Sino pa nanay banggit ni Auntie Mel's? Nabanggit na ni Andreson. Ni Lucas, yung pinabanggit. Ni Tomas. Ni Judas Iscariot. Meron pang isang Judas. Si Judas, son of Alphaeus. Tama, Pastor, no? Tapos, sino dyan may ka-13? Ni Judas, ni pang 13 ka doon ni Judas Pastor sa Timalas. So, rugi na Timalas. Ayan. Sige, assignment nyo ata. Sige. So, ang mga apostol po, sila po ang naglagay ng pundasyon ng iglesia. Nabanggit po yan sa Ephesians chapter 2, verses 20. Ang pundasyon ang nagpapalakas sa gusali
at ito rin ang bumabalansi sa gusali. Natalakay na natin dati yan, dun sa mga past na pag-aaral natin, na ang mga apostol po, sila yung mga naging pundasyon ng ating iglesia. Sa paanong paraan, sila po yung nagbigay sa atin ng foundation ng ating pananampalataya. Ayan. At ang mga apostol po, sila yung mga witnesses ni Jesus Christ. They are the eyewitnesses of the resurrected Christ. Ayan. Sila rin po ang nag-oorganisa ng mga bagong iglesia. Kagaya na lamang ng mga iglesia sa Roma, iglesia sa Filipos, iglesia sa Thessalonica at iba pa. Ayan. Ang mga apostol din po ang nangangaral ng salita ng Diyos sa bawat bayan-bayan. Sa Acts 4 verse 1 to 4. Nangaral po sila ng walang takot at nangaral sila ng walang pinipili. Ayan. So kilala po natin itong mga apostol na to. Alam natin sila yung mga mismong pinili ng ating Panginoong Hesukristo nung nandito po siya. As in, personal po silang pinili ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Sila yung mga, alam natin yung mga kaya nilang gawin. Kaya nilang gumawa ng mga kababalaghan, mga himala, pagpapagaling. Ayan. Kaya rin nilang ano ba tawag nito? Pwede rin nating sabihin na kaya nilang mag-prophesy, ganyan. So ito po yung mga natatanging kaloob na ibinigay sa mga apostol. Sa tingin nyo, may apostol pa ba sa panahon ngayon? Ayun. Okay, so yun yung unang nakatanggap ng natatanging kaloob. Sila po yung mga apostol. Sila po ay mga authorized na ipinadala para i-preach po ang gospel. Sila rin po yung magno-nurture at mag-oversee ng ating mga churches. So, alam po natin yan, kung babasahin po natin yung buong, yung mga aklat, sila rin po yung mga, iba sa kanila ay nagsulat din ng banal na kasulatan. Ayan. Sila po yung mga apostol. Okay. Pangalawa po na nakatanggap ng natatanging kaloob ay mga propeta. Sino ang mga propeta? Alam natin yung mga propeta. Sila yung nagko-communicate ng mensahe ng ating Panginoon sa mga to God's people. Ito yung magawain ng propeta. Sila ang naglagay ng pundasyon ng iglesia din. Sila ang nagsasalita ng kapahayagan ng Diyos. Sinasabi nila ang kasaysayan sa nakalipas at sinasabi nila ang mga hula sa hinaharap. Tinuturo nila ang nakasulat sa Biblia. Tinutulungan nila ang mga apostol sa pagpapasimula at pag-oorganisa ng bagong iglesia. Ayan, dinadalaw din nila ang mga tao sa kanilang tahanan at nagtuturo sila ng mga kalooban ng Diyos. Inaakay nila ang mga tao sa pagkakilala sa Diyos at pinatitibay ang Kristiyano sa pananampalataya. So, doon sa mga mula nung Old Testament times, ang ating mga propeta, sila yung nagpapahayag ng parating na salvation. Nung New Testament times, nandun na rin po yung mga apostol na sila na po yung naka-witness nung prophesy nung Old Testament times. Pero itong propeta at ang mga apostol, sila po ang naging pundasyon. Sila po ang naglagay ng pundasyon sa ating pananampalataya ngayon bilang mga Kristiyano. Kasi sila na po, nung mga panahong yun kasi, wala pa silang Bible, di ba? So direct po silang nakakarinig ng mga mensahe mula sa Panginoon. And dahil doon, sila na rin po ang naging authorized na nagsulat ng banal na kasulatan. Dahil doon sa naisulat na nilang banal na kasulatan, ito na po yung naging pundasyon ng ating pananampalataya nowadays na tayo na po ay tinawag na mga Kristiyano. Itong dalawang to, yung mga apostol at mga propeta. Ito yung natatangi nilang mga kaloob kasi iilan lang silang mga napili na maging ganito, mga apostol at mga propeta. So sila po yung mga ginamit ng Panginoon, lalong-lalo na po ng mga unang times na maka-witness ng ginawa ng ating Panginoong Jesus at ganun na rin magpahayag ng salita ng Panginoon at makapagturo ng mga
mga salita ng Panginoon sa iba't ibang mga bayan at sa iba't ibang mga tao. Amen. So, apostol at mga propeta po yung mga yon. Sa panahon ngayon, meron pa ba tayong mga propeta? Wala na? Po? Marami daw, sabi ng Uncle Dante. Tingin nyo, sino nagsasabi dito na meron pa? Tas ang kamay. Then explain your answer. Charot. O, sino magsasabing wala na? Kasanam na ibaga angkal nga dapat ti propeta at tanga panawon. Nagagando ka nga propeta. Nagagdi mang ibaga nga ko niya. Gangga ni katapusan ti mundon. O, kunada. False prophet daw ang tawag doon, sabi ni Uncle Roland Rarang. False prophet, iso ti ado. False prophet, yung mga totoong propeta. Wala na daw. Wala na daw ba? O, sige nga. Bakit wala na? Si Auntie Arlene. Kasi may pastor na. Pastor na ba ang propeta? Propeta ka, pastor? Propeta ka kanon mo kasi may pastor na. Sige nga, tingnan nga natin yung mga nagchika panunutan tayo. Uncle Moon daw, ikaw daw po ang tatanungin ko. Kasi na-prophesy yung kanyang yung kanyang future noon. Pastor, sagutin mo na. Some are called to be prophets. Some are called to be evangelists. Some are called to be pastors. Some are called to be teachers. This is the fivefold ministry. And this is the ministry and foundation of the church. Ibig sabihin, ito yung office inside the church. Maliban sa mga other offices ng elder, deacon. Kung sasabihin natin wala, hindi pa lang natin. Una, ang apostle, meron ba? And now the modern apostle,
Parang ganito rin. Kung may liwanag, may dilim. So, ibig sabihin, ang mga propeta ngayon ay hindi na nagpo-foretelling. Hindi na kagaya mga... okay. May mga balibalita noon bago ako mag-steam dito, may mga pastor na naghahanap na kung ano-anong hinahanap dyan sa mga gilid-gilid, na may demonyo rito, may demonyo doon. Naalala niyo yan? Palagi mo dyan, Brother Abraham? Mga tamal pa nagbiro, susulit, pag nakikita ka rin, isang spirito. Hindi ganun ang trabaho ng propeta. Okay? Ang trabaho ng propeta to warn the church. Yung nagbibigay warning sa church. Propeta yun. Ay, mahuhuli di propeta yun. Bols ko dapat nga. Paano ko ito Tagalog? Ang mga propeta ngayon na tinawag ng Panginoon ay hindi na magsasabi ng mga mangyayari na hindi pa nasusulat. Because Hebrews chapter 1 verse 1, in the beginning God spoke to His prophet, but in the last days He spoke to His Son. So the Bible is completed. Therefore, what will be uttered by the prophet must be confirmed by the Bible. Okay. So, mayroon pang propeta. Sa church natin, mayroon pa yung prophet. Hindi lang natin na hindi distinguish kasi. Kasi ang nagiging priority sa church na nakikita natin is the leader, the pastor. Kasi yun yung naiwan eh. Pero alam niyo ba na ang mga nagpahayag dito, they are missionaries. And they are apostles. Yung mga nagpasimula. Now, kaming pumupunta ngayon sa outreach. Ano kami ngayon? We are apostles. Yeah? Ba? Kasi we are pioneering the work. We are doing the work of the missionary. And we are the work of the missionary is the work of the apostle. Now, kung dito, sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo, pumayo kayo. Propeta ba yun o hindi? Propeta. Anong sinasabi niya? Yun ang susulat sa Bible. So, magkaiba ko ngayon. The word prophetia in Greek is foretelling. F-U-R-T-H. Foretelling. Ano yung mga teacher? Tulungan niyo ako. Madam, English major ka yata. Okay, foretelling meaning to say, yung hindi, what is already done and written. Ipo-foretelling mo na lang. Yung foretelling, F-O-R-E, future yun. Hindi pa nangyayari. So, ganun yun. So, mayroon pa. Yan lang sagot ko, mayroon pa. Ayun, so meron pa. Kaya lang, tignan din natin yung mga sabi po ni Pastor Kane, tignan din po natin yung mga, kaya nga maging wise din po tayo. Alam din po dapat natin yung ating Bible kasi, nagkalat na ang sinasabi nila kanina na false prophet. Adyan nagadun ko na ni Uncle nga Dante. Kitaan tayo mo at kakabsat, no niya ti isursuro da. Okay, next po, kung wala na tayong tanong dun sa mga apostol at propeta. Dako po tayo sa ikatlo, sila naman po yung mga ebanghelista. Ayan, ang mga ebanghelista po, ito po yung kanilang mga gawain. Sila naman po ang nagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Ano yung mga pahayag na binabanggit nila dito? Yung namatay, inilibing at nabuhay siyang muli. Na siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang mga ebanghelista rin po ang nagtuturo upang tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Sila rin po ang nagpapaunawa sa mga bagong Kristiyano. Sila rin po ang tumutulong sa pagtatayo ng bagong iglesia. At sila rin po ang nagsasanay sa bagong Kristiyano na mag-akay ng ibang tao tungo kay Kristo. O sige, sino po ang may kakilalang ebanghelista? Ito, yun yung mga gawain niya. O, nabanggit dito. Ebanghelista. Pwede rin ba nating tukuying ebanghelista, mga missionaries, Pastor?
Iba naman. So, ibanghilista, pero same pa rin naman. Sila po ay nagtuturo pa rin ng tungkol kay Hesu Kristo. Sila po yung mga nagsasanay sa mga bagong Kristiyano na mag-akay ng ibang tao. But sabi po dito, ang gawain nila rin ay tumutulong sa pagtatayo ng bagong iglesia. Ano pinagkaiba nila, Pastor? Yung mga evangelist sa mga missionaries. Ang mga evangelist pala, yung missionary talagang i-start niya, tatrabahuin niya hanggang may establish ang church. Yung evangelist, magpapahayag lang siya ng gospel. He will open, tapos pumasok ang missionary. Tignan nyo, like si Will Graham, pumunta lang siya rito, nag-preach ng gospel. Yung mga tumanggap, kanino niya ipapasa. Eventually, the pastors and the missionary. So, ang evangelist, ang mission niya lang ay to preach the gospel, to revive the church. Yun ang trabaho niya. Tapos, ipagpapatuloy na ito. Kaya tingnan niyo yung ayos. Kaya huwag yung ang mga, ito tinitingnan namin sa Bible School. Hindi lahat ng pumapasok sa Bible School ay magiging pastor. Okay? Kasi ang tingin na natin, ito yung misinterpretation na nangyayari. Pag pumunta sa seminary, pastor na. Hindi po. There are those who cannot pastor. Hindi sila pwedeng magpastor kahit gaano sila kagaling. Pag nagpastor sila, magsasuffer ang kanilang ministry. Either masisira, hindi lalabo. O hindi sila pastor. Kaya nga, dapat, alam mo yung pwesto mo doon eh. Kung ikaw ay apostol, propeta, evangelist. Ako noon, I desired these two. Dinisire ko talaga ito. Ayaw ko talaga yung pang-apat. Kasi nung pinakamahirap na trabaho, ayaw ko yung pang-apat. Gusto ko itong dalawa. Kasi, panandalian lang, aalis na kagad ako. But the Lord didn't open the opportunity. You can desire it. Kaya sabi ko noon, dami ko mga books na missionary books. Even ngayon, sa library ko, dami ko mga missionary books. Because I want to be a missionary. I want to be a missionary. I don't want to be a pastor. I want to be an evangelist. I don't want to be a pastor. So, yun po yung point. So, ito po yung tingnan natin. Some are called to be pastor, apostle. Some are called to be evangelist. Yung evangelista, maganda yan, pero lot of preparation. Signs and wonder, ito yung mga gumagawa ng mga, nakakagawa ng himala sa magitan ng mayroon ng Panginoon. Ito yung mga, biruin mo yung mga may sakit gagaling. Ito ang mga yun. Accompanied by the gift of miracles and power are the evangelists. I was trained before pero hindi ako nakatiis kasi pinulout ako ng aking pastor. Ang evangelista yung pastor ko eh. Pinulout niya ako, itinirin niya ako. Hindi ko nakayanan. Kasi nakakulong lang ako doon. And I was young. I was 17 years old. Nakakulong ka lang doon. Wala kang ginagawa. Magbabasa ka ng Bible, mananalangin. Doon ka lang. Paikot-ikot lang. Eh, alam mo naman ang kabataan. Happy. Kaya hindi ako nakatest. 1 month lang ako. And after that, pumunta na ako ng Bible school. But my training is on the background of evangelist and missionary. Kaya nga po, titignan natin yon dito sa church, may mga evangelista. May mga evangelista. Alam niyo po, during the time of we acknowledge the work of our Sir Rogelio Suya. Hindi siya natawag na pastor. Ang talagang calling niya ay evangelista. Kaya hindi siya pwedeng humawak ng church. Kasi magaling siya mag-evangelize, pero hindi niya ito mamimaintain. So, ang daming siyang naikaya, pero minsan marami din umaalis. Bakit? Hindi niya pwedeng hawakan yun, ipapasa niya yun. Kasi hindi yun ang calling niya. Yun ang pagkakaiba. Yun ang na-identify ko rin sa atin. Sir Suyat is an evangelist. Hindi siya pastor, hindi siya teacher. Ibig sabihin, kung nag-focus lang siya doon, marami pang mahikaya. Kaya lang wala pong nagturo sa kanya nung gano'n. Saka nung kami na po magkasama, sinabi ko sa kanya, Sir, your calling is an evangelist. Don't do other matters. Just evangelize. Yun ang ginawa niya.
Yun ang ginawa niya. Okay? So, nag-evangelize siya. Kaya, bibiri na lang siya magturo noon. Kasi doon siya sa evangelism eh. Kahit na, doon siya epektibo. Kaya sa atin, hindi lahat. Hindi lahat. Hindi porket pastor, magaling na sa ganito, ganito. Mayroon pong kaya ng doktor yan, may tinatawag na specialization. So, dito sa church natin, I can identify also na pag ma-develop lang ni Brother Ronald yung kanyang gift, kanyang office. Pero hindi niya din-develop eh. Pag din-develop niya kasi, may gift siya ng prophecy. Yes. Oo. Hindi ako nagbibiro. I've been a pastor. I observe yung mga officer natin. Brother Ronald has the gift of prophecy. And he can be suited to the office of the prophet with proper discipleship and training. Okay? So yun. Puri pong Panginoon. So yun po. Praise God. Naintindihan na po natin yung pinagkaiba ng itong tatlo, yung apostol, propeta at ebanghelista. Dako po tayo sa ika-4 na mga pastor. Ayan, alam na. Ito po yung mga gawain ng pastor. Una, sila ang nangangalaga sa kawan ng Diyos. In 1 Peter chapter 5 verse 24, inaalagaan ang kawan na maluwag sa loob. Inaalagaan ang kawan na may pagmamalasakit. Ayan. Of course, ganun po dapat ang isang pastor, nangangalaga ng hindi napipilitan. Ayan, maluwag sa loob, sabi pastor Ayan. Sila yung mga nag-aalaga ng may pagmamalasakit. Of course, they are at yung mga, di ba, pag isa kang pastor, maging sa mga hayop mo, talagang ajiman, makitam iti, ajiman, isaksakitam, dagijay, alaga, mamukayat nga dati matay, alagaam nga talaga nga nalalaing. So, ganun din po yung mga pastor. Dapat sila po ay may pagmamalasakit sa kanilang mga kawan. Amo tayo mo, syempre yan tayo may baga, dama dagi duma talaga nga pastor nga, kumuno niya nga klase da nga pastor, handa nga panpanunutan dagijay, miyembro da. Basta tamo da lang ag-preach. Ag-preach siya kay sulad aramida kan nga kasjay iti pastor. Dapat sila po ang tagapangalaga ng kawan ng Diyos. Pangalawa, ang mga pastor din po ang nagpapalago sa buhay espiritual ng mga Kristiyano. In 2 Peter chapter 3 verse 18, pinapalago nila ang buhay panalangin ng mga Kristiyano. Pinapaunlad nila ang buhay kaalaman ng mga Kristiyano at pinangungunahan nila ang buhay pagsamba ng mga Kristiyano. So, dapat, sila ang nagpapalago sa buhay espiritual ng mga Kristiyano. Siyempre, para mapalago nila ang buhay espiritual ng mga Kristiyano, dapat sila rin ay lumalago. Paano ba naman sila lalago? Nun ti pastor kat hanamat amo ti agadal ti sasaon ni Apo Diyos kasanumat sun nga lumago nga spiritual. Anya man ti mai-share namat ijay miyembro na, di ba? So dapat ang pastor din po ay lumalago para sa ganun magre-reflect din po ang kanyang paglago sa kanyang mga miyembro. Ayan. Next, ang pastor din po ang nag-iingat sa mga Kristiyano sa Acts chapter 20 verse 28. Upang ang mga Kristiyano ay huwag mapalayo sa Diyos, upang huwag maligaw sa pananampalataya at hindi madala sa kamunduhan. Ayan. So ang mga pastor po ang nag-iingat sa mga Kristiyano. Ngaman tayo nga pabasulan ti pastor no adaman iti basol nata ni pastor so mga kwa. Imali, 'di ba? Tignan din naman natin. Hindi naman tignan din natin yung mga kumbaga balansehin din po natin yung mga sitwasyon. Ayan. So ito po ay isa sa mga gawain ng mga pastor. Ano pa? Sila rin po ang nagbibigay babala sa mga Kristiyano. Mula sa mga bulaang guro at tagapangaral, mula sa mga sinungaling na tagapanguna at mula sa mga taong magdadala tungo sa kasamaan. Ayan. Gawain din po ng pastor na magbigay babala.
Ayan, dahil meron po silang responsibilidad sa kanilang mga miyembro. So nga no, adamat iti warning, nga ito kanya tayo iti pastor, kitaan tayo hanga de agungot tayo, ni pastor, pakibibiyangan na amin. 'Di ba? Hindi po dapat gan kasi meron po silang responsibilidad na magbigay ng babala. Ayan. Ano pa? Ang mga pastor din po ang nagtuturo ng buong katotohanan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Nagtuturo sila na madaling maunawaan at nagtuturo sila ng madaling maisagawa. Ayan. Nagtuturo po sila ng mga salita ng ating Panginoon. Ni nagado ti trabaho ti pastorhan lang nga dagitoy. At ko medyo medyo binigyan niya lang ng malawak na pagkakawa. Pero alam po natin yung mga responsibilidad ng mga pastor. Basta yung pag sinabi na nating tagapangalaga, lahat na po ng aspeto yon. Ayan. So yun po yung mga gawain ng ating pastor. Kaslamat isuna ti pediatrician tayo, kumbaga, ibaga tayo nga. Yung mga nagpauna ng iglesia, halimbawa, sila yung mga obstetrician, parang gano'n. Sila yung nagpaanak, o 'di ba? Tapos pediatrician na yung mag-aalaga doon sa mga ipinanganak na yon. So, every now and then, gumagawa yung si pediatrician ng mga bagay para mas maging healthy, mas lumaki ng maayos yung kanyang inaalagaan. So, yun po yung trabaho ng mga pastor. Ayan. Meron po kayong tanong doon sa mga dati natalakay naman na to about sa mga gawain ng pastor. Pero meron pa po ba kayong gustong idagdag or tanong doon sa gift ng pagiging pastor? Amo tayo kaya nga scarce na ngayon ang magpastor kasi amo da tirigat. 'Di ba? Amo tayo tirigat iti agpastor so nga no kitaan tayo ti Bible school tayo ka manmano ti agad-adalo. Manmano ti kaya na nga 42 na lang ngayon ang nagpapastor-pastor doon sa Bible school natin. Ayun. Kasi alam po nila yung hirap. Hindi po madali ang magpastor. Imagine, kung ilan ang miyembro mo, ganun din yung ugali mo. 'Di ba? Bilang isang pastor. Marami kang mga iisipin. Parang sa anak din yan. Marami kang anak na iisipin. Ado ti panunutom. Tapos, adun to pa iti ag-discriminate kanya. Sino pa iti ka nagtagpastor? Mabalin pala ta. Sumrak tayo jay, Bible School. So ito po ay special na calling mula sa ating Panginoon ang pagpapastor. Nangangalaga sa kawan ng Diyos at nagpapalago sa buhay espiritual ng mga Kristiyano. Ay, inaalagaan ang kawan na maluwag sa loob. Ayun, hindi napipilitan lang. Basta dun sa 1 Peter chapter 5 verse 24. Pero meron kung dyan, Hebrews chapter 13 verse 17. Ano dyan, Hebrews? Asan na yung Hebrews? 13:17. Have confidence. 13:17. Ay, 13. Okay. Sige, ante, basahin mo. Ayun, tama naman. 'Di ba? Ano yung unang term na ginamit doon ante pag sa Tagalog? Dito kasi sa English, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Of course, ang mga pastor may pananagutan po sila sa Panginoon. Kaya nga dapat dahil ipinagkatiwala po tayo ng Diyos sa mga pastor, magtiwala po tayo sa ating mga pastor kasi sila po yung tagapangalaga natin. Do this so that their work will be a joy. Para nang sa ganon,
hang tayo nga maging burden kanyada, 'di ba? Imagine niyo kung dagiti pastor agbutong dalaang nga agpastoron gaputa magiging burden. Alam niyo yung bigatin, magiging bigatin. Pero kung ginagawa po natin itong sa verse, sa unang mga phrases, ang magiging trabaho ng pastor, mag-e-enjoy sila dun sa kanilang ginagawa kasi hindi po 'yun magiging burden. Hindi 'yun magiging bigatin sa kanilang buhay, bagkos magiging joy po yung kanilang pagtatrabaho sa Panginoon. If of course tayo din na mga pinamumunuan nila is submissive, no? Nagtitiwala sa ating mga pastor. Praise the Lord, 'di ba? Kaya ba natin 'yon? Amen. Good pastor. Again, enjoy ka mo lang. Uy, no madagdag sunan ka. Ayan. Keep the faith, pastor. Uri pa yun, minsan solpang kami. Ang talagang calling na talagang konti ang tumutugon. There are many who want to be missionaries. Pero ang dami nang naipatayo mga churches ng missionaries. Ang problema, who will pastor? Ang problema natin ngayon, we have an outreach in Santa Claus. We have an outreach in Marasiquí. Ang problema ko ngayon, sino magpapastor? So, maraming hindi tumatanggap ng pastor because of this work. Talagang, the pastor kasi, kay Special Calling, the pastor can also be a missionary. The pastor do the work of the missionary, do the work of an evangelist, do the work of the prophet. Maliban dyan, dapat ang pastor, gagawin pa rin niya ang trabaho ng evangelista. Mag-evangelize pa rin siya, hindi po rin pastor siya, hindi siya mag-evangelize. That is wrong. Okay? Maliban sa pangangalaga, mag-evangelize pa rin siya. Magmi-mission pa rin siya. Because that is the great mission, the greatest command. Go to all the world. And commanded not only for the missionaries and evangelists, but also to all believers. Kasama pa rin ang pastor doon. Magpa-prophesyya pa rin siya. Bakit? He will warn the church. Kaya nga po, ipag-pray natin that those who are called to be a pastor ay talagang panatili. Makakalungkot, in our district in Pangasinan, we have 28 churches all over Pangasinan. And we have 5 pioneering works. Mga pastor natin ay matatanda na. Meron na po akong pinayagan bilang as a head of Pangasinan. Mayroon na po akong hindi pinayagan na 2 pastor na gusto nang mag-resign. Sabi ko, huwag kayo magre-resign hanggat ako ang presbyter. Bakit hindi ko sila pinayagan? Kasi po, no one will take alam nila ang buhay ng pastor. Alam nila yung hindi ko sinasabi talaga pastor. I am speaking as presbyter na, as a leader of the pastors. Alam niyo, maraming mga pastor usapan ng mga miyembro. But the problem is, kasi mahirap po talaga. Kaya nga po, tingnan natin. Yung mga, lagi sinasabi sa mga yung pastor natin, mahirap po na bata pa lang sila maramdaman na nila yung hirap. Kaya po tinitignan din namin, may mga pastor din kasi na hindi talaga tinawag na pastor. Pinipilit lang magpastor. Lalo na kung yung church na pupunta niya ay malaki, kahit hindi siya tinawag, pipilitin niya. Bakit? For comfort na lang. Ang tawag namin doon ni Pastor Gagwat ay yung tinatawag na makarano syndrome. Makapag-preach ng Sunday, magawa tapos na. Hindi pastor yun. Makarahos lang yun. Pastor, parang gusto lang na matawag na pastor. Pero ang talagang pastor, gagawin niya lahat. Alam niyo po, kung dadami ang miyembro mo, dadami rin ang problema mo. Ang pastor ay hindi niya lang problema yung sarili niya, yung pamilya niya, but even the family of his
Hindi lang yan, sa community. Concern din siya dyan. Concern din sa community. Talagang nandun pa rin yung concern niya kasi yung community, nasa sakupan ng kanyang church. Hindi lang doon. Kaya makikita natin that most of the pastors are involved in holistic ministry. Kaya sa amin, miyembro kami, nagtuturo kami sa mga DSWD, sa mga pulis, sa kasimbayanan, sa mga barangay. Bakit? Because kasama pa rin sa ministry yun. Kaya, bakit ko sinasabi ito? We are nearing October. Pastor's Association Month. Ang gawin po natin, ipag-pray natin lahat ng mga pastor para hindi sila mag-quit sa ministry. Si Pastor Chris, ilang buwan na ba siya? 3 buwan na nagsulo ng pastor, hindi na siya assistant. Pero tinatanong ako, kumusta ko siya? Sabi niya, medyo mahirap pastor, pero kakayanin. Sabi ko, kumusta naman? Ang ganito. O, ganito. Choice mo yan eh. Ayaw kitang i-release. Pero sinabi mo, gusto mo nang mag-solo at magpastor. I release you. Kaya, huwag kang mainggit kay Ryan G ngayon. Siya ang assistant ko. Sabi ko, so, tingnan po natin na mapabuti po yung ating assembly. We need more pastors. We need more missionaries. We need more apostles. But the need is pastors. Ayun. So, yun po yung mga gawain ng mga pastor. Ayan, naintindihan po natin. May tanong po tayo doon. May gusto po tayong idagdag. Opo. Biblia, tinagibaga. May Timotyo ko na aramidang, aramid, evangelista. Sana ka na dyan. Advice na Apostle Paul in Timotyo, 1 Timothy. Do the work of an evangelist. Preach the word in season or out of season. Hangko ko na nga di pastor ko missionary pa. Di ko na di pastor aramidan kaya naman nga aramidan ken dapat aramidan naman dayay. Ngamahan nga jay na ang focus. Okay? Kaya nasa uwan aramidan na. Kasi lang ay mapantay yung doktor. The general surgeon nung mapagkagpa-check up ken ko na ang muna mo di sakit tubig tainadal na ngam saan nga nalaing dijay ang specialization dahil doktor nga ang general surgeon no da sakit ti utak mo ang muna nga maibagamat at adagijay diagnosis na ket inadal na ang muna ngam saan na nga specification ti pastor mat no nagseminary inadal na mat amin dahil fivefold ministry kaya nasa ang muna mo dayay di ba kayong mga elementary teacher you know all the subjects because that is general knowledge. But you have a specialization. Ganun pa rin yun. Dahil tiawatan tayo. Ti pasto, dagijay missionary, mabalin na tagpasto. Ngam handa nga specialization dayay. Iso handa makapagbaya. Itangkay example, ito yung distrito tayo. Ni Pastor Ben, he is called to be a missionary. No pagbayagam, ti destino dayay, ang kagulo. Iso nga nagbayang iso na ti destino. Iso nga nimpano iso na niya pang sa lugar. Tatat is established na Jesual. Into may established na dayay, agbali lang station na dyan, agaw preach to manan. Dahil ti puntos tayo. Di doktor, mabalin na ti mga ti amin, na check upod. Namintanokan, ahang ko nga kaya o na dito, yung specialization. Ti Dr. Molina, may family doctor, is also a pastor. Hindi nakaisbuak ti bato. Napanak kanya na kahit kung ipaikat, iso na pangikat, dahil naisulat na bato, jay organ ko. Pero na, that is not my specialization. I will give you a referral to the urologist. Ako, pinapunta niya ako sa Tagupan. Doktor siya. Ibig sabihin, nandun yung special doon. Ako, pag may trabaho, saan ang malasike, bubuksan ko muna. Pero magtatakal ba ako doon? Hindi.
I-establish ko lang yon, tapos ibibigay talaga sa may calling. Kasi hindi ko calling yun eh. So, I have a background. Sabi ko nga, hindi ko desire na magpastor. Pero ang background ko, ang training ko talaga, I was trained to be a missionary. Nakasama ko mula ng 5 taon ang mga missionary. Kaya po, God, kaya ko pong mag-interpret ng preacher. Hindi ako magaling mag-English, pero pag may nag-preach ng English, kaya kong maging translator. Kaya akong kinukuha, pag may mga crusade, akong kinukuha po na nag-translate. Kasi yung background ko is missionary. So, ibig sabihin, pero hindi ko specialization yun. Okay? Di ba? Brother Dante, mabalin na yan. Mabalin. Ngayon, nag-focus. Ano ba? Nag-focus kami may isa. You cannot do 2 things at the same time. Ngayon, yan ipag-focus up, ka. So, kanya, tinaging open opportunity kanya, hindi ako akseptado sa na pastor, una, agpasturan for a moment. Isang taon ako sa Kapagsingalan, wala yung puso ko pastor eh. Nag-asawa kami ni misis ko, nagpastor kami sa Bukal-Bukal. Medyo nandun na yung desire na magpastor, nakita ko na yung mga miyembro. Tapos in-open ito, ang hinihintay kong opening mission. Walang nag-offer sa akin, I pray. Sabi ko, Lord, walang opening. Paano? Ganito, tatanda ka lang ako. Then, pastorate open. I grabbed and said, Lord, focus na po ako rito. Susubukan kong i-develop yung calling ng pastor. Yung office ng pastor. Praise the Lord. Pag called pastor ka kasi, dapat makapagtagal ka ng 5 taon. Minimum ng 5 taon sa iyong destino. Praise God. Ilang taon na po ako? 24 na. Sawa na kayo? Magsisilver na po ako na pastor dito. 24 years na po ako. So, ibig sabihin, naayat ko mag-turn. Hindi pinag-fill up ng yung destino ako, whether Ilocos Sur, Manila, I choose Pangasinan. And I choose ganyan pagbutbut ganda ng destino. San Miguel. No, takot sila rito. Di ba, madam? Pagbutbut ganda ng destino na ito. Ili. Tatakike, Dan. Hindi kaya dang sublatan nun. Lalo na makita na yung reports tayo because we are second in the whole district of Pangasinan. Palapan naman natin. We are second. Largest church. Ang aim ko, talunin natin yung number 1, Samon. Okay. Pag natalo natin ang Samon, pwede na akong mag-design. Okay. So, yun po. Hindi ko natin matalo-talo ang Samon eh. Pero tayo po ang number 2. Praise the Lord. So, yun po yung mga gawain ng ating pastor. Dumako po tayo sa 5 bago tayo, para mabilis tayo time na. Abutin pa natin 5 o time na. Guro na lang. Last na, mabilis lang po ito. Panglima po ay ang mga gawain ng guro. So sila po ang unang nag-aaral ng salita ng Diyos. Nag-aaral sila ng malalim, nag-aaral sila ng malawakan, nag-aaral ng may katsagaan, nag-aaral ng may karunungan. Sila rin po ang lumalabas at nangangaral ng salita ng Diyos. Tinuturo ang salita ng may kahinahunan, ng may kaalaman, ng may kapangyarihan, at umaasa ng maraming bunga. So, kagaya po ng sinabi din ni Pastor, parang ano rin ang mga pastor pastor teacher din po sila. Pwede rin po sila dito. Hindi lang po sila pastor. Dapat kaya din po nilang maging guro kasi sila rin po ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. Nangangaral din po sila ng salita ng Diyos sa mga tao at nag-aaral dapat sila ng may katsagaan, ng may karunungan, ayan, may kapangyarihan, ayan, at umaasa sila sa maraming bunga. So marami din po sa atin, even dito sa church, na may mga gift po na ganito, yung pagtuturo ng salita ng
Diyos. At tulad ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at mga guro na ginagamit ng Diyos, tayo rin ay gagamitin ng Diyos. Praise the Lord. Sino po dito ang gustong gamitin ng Panginoon? Ay, awan, nakapsot. Dida dumangay, nyaman. Awan, kay dalag tugtugaw. Sabi ko kanina, dun sa umpisa pa lang ng pag-aaral natin, lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan. Maybe hindi tayo tinawag na pastor, hindi tayo tinawag na teacher, pero meron po tayong ibang kakayahan na pwede po nating magamit para sa paglilingkod natin sa Diyos. Nabanggit doon, pwede po tayong, meron tayong gift of serving, gift of leading, gift of giving, ano pa, gift of na maging encouragement, di ba? Pwede po nating gamitin yun. No, tilaing mukot, aglinis, di gamitin mo yun para sa Panginoon. Iba't iba po tayo ng kakayahan at maging willing po tayo na magpagamit sa Diyos. Not necessarily na maging guro tayo or maging pastor. Ang pinaka-importante dyan is yung willingness po nating magpagamit sa Panginoon. Iba pa rin yung talagang ginagamit tayo ng Panginoon sa lahat ng larangan. Han nga dayjay, awanan tayo maramid kung takapilyan takwa, awamat amok nga aramidon. Hindi po ganon. Lahat tayo may kayang gawin at gawin po natin yan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ayan. Meron po tayong mga tanong dito sa ating pinag-aralan ngayong araw na ito. Ito po yung mga natatanging kaloob mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, tinatawagan ko na bawat isa sa atin, since na pag-aaralan po natin yung mga iba't ibang kakayahan, magpagamit po tayo sa Panginoon. 'Di ba? Basta willing tayo, makakagawa po tayo ng kapamaraanan na magpagamit. Marami pa pong mga ministry dito sa ating iglesia na nangangailangan po ng mga kakayahan natin. Baka kailangan lang nating i-develop, kailangan lang po nating palakasin, kailangan lang nating i-train, no? Lumabas po tayo sa ating mga comfort zone at magpagamit po tayo sa Panginoon. Marami po, hanlaang may sa ti ministry to'y kapilyata yung kakabsat. Meron tayong mga evangelism ministry, no? Willing kayo, andyan po yung mga nag-outreach, pwede tayong sumama. Hamuman nga kay ang kaman nga naling nga ag-preach, ang kaman nga naling ag-isur, agasis, pwede rin. 'Di ba? Yung taga mag-alaga, pwede rin yung mga teacher ng mga bata, kailangan po nila ng taga-pangalaga doon. Nagsusulpang nagiji ubingaw awiran ni Sister Tin. Sis, kahit kumamot, agasis, agbantay ka lang idya, agpatal na ti ubing, no iso ti gift mo, 'di ba? Gift po 'yon para sa Panginoon. Pwede po tayo magpagamit. Hanak nga makapan, makasurot jay balasiki San Carlos Pastor ngem kahit kumangtad ti pang merindayo, gift din po 'yon. Praise the Lord, 'di ba? Pastor, ti gift ko kat namat nga kwa ngem nalaingak ng agkararag, ikararag kayo. Gift pa rin po 'yon. So may kanya-kanya po tayong regalo. Hanga dayjay ibaga tayo nga awan ti maaramidan tayo. Sabi nga, lahat po tayo ay ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. So lahat po tayo may magagawa at magtulungan po tayo para meron po tayong magagawa sa kaharian ng Diyos. Kung ang ministry nyo nalaing kayo nga agkanta, nalaing kayo nga agtugtog, i-develop nyo yan. Sumali po kayo sa music ministry team. Nangangailangan po talaga kami. Mas gusto na nga po sana namin mga tatay o mga nanay tapno hanga umikat ito'y kapilya ito'y San Miguelon kasi nagkakaroon po kami ng adjustment period ngayon kasi nag-aaral na po, nagka-college na, nagtatrabaho na yung mga dati nating mga kabataan, umikat dan. So nga, agbirok kami man ng tibaro nga mga musicians tayo. Na may mayat ko man nanay, wino tatay, tanda umikat ito'y San Miguelon. Diba? Tanong kami ngaag-adjust man na, nagbirok kami man ng tibaron. So nga kakabsat, please, han kayo nga Kumasa ka medyo nai-intimidate lang kasi
ti no awan hilig yuman ngam kayat nyo nga makasursuro. Open po ang ating multimedia ministry team. Nyo nangangailangan din kami umikikadang puro kabataan umikikadang po marigatan kami manan. So talaga kakabsat. Women tsaka men na lang talaga ang inaasahan ko. Kaya please, dito na kayo. Pag-aralan nyo na para wala nang umaalis. Ang hirap kasi mag-adjust. So nga, surusuruan yun kakabsat. Pang-aasiyo. Alam, nagmamakaawa na ako eh. Pang-aasiyo kami nagrigat tiag-adjust no awan. Agatal kayo. No kayat nyo mabalimot nga masursuruan no talaga kayat yo. May mga workshop po kaming ginagawa. Mamaya may workshop ulit po kami at 2 o'clock. Pwede po kayong mag-join. Pang-aasi yun kakabsa. Talaga tama, rigregatan kami unay nga ti adjustment. Ni Pastor Tupe ka willing, si karon kayon tupay nga ta. No kayat yo maidaldalan na kay ni Apo nga aglid ti congregational singing, ibay gayo lang ang kanya kakabsat. Tamabalin kayo nga i-schedule nga ag song leader. Tani, scarcity da yung mati song leader ron. Baka bagayo, kanayon nga ni Sidi, tagkapakantadtan ko, English nga kanayon, kung maagilokano, o di, si kayo ti mangilid kakabsat. Very willing po kami na mag-schedule po sa inyo. Basta kaya yo ti ag-practice hanggamin nga mabalin. Nasa policy po kasi ka namin na no practice, no play. So dapat ag-practice kayo tapno si kayo ti makaidalan iti kankanta. Purihin po ang Panginoon. Kaya? Sige, mag-aantay po ako ng mga nanay at tatay na willing pong mag-join. Please lang, parang awan nyo na. Parang awan, nagmamakaawan na talaga eh. Kasi wala na talaga. Po? Oo. Yes, pag-asa ko na yung mga tatay at nanay. Pumanaw dan tula ang gamin ito numatay dan kakausan. Talaga na nga pumanawan no doon da. Siyempre na mo umadayon. Ng kabataan talaga umaalis po kasi talaga sila. So kayo na lang po talaga ang inaasahan ko. Kaya sali kayo ha. Sali na po kayo please, please, please. Wala na talaga, nag-please na eh. Ayun, so kung wala na po tayong at on time na, buti nakapag-advertise pa ako. No? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin bilang pagtatapos po ng ating Sunday School. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon po naming Diyos, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong ngalan. Thank you po sa natutunan naming mga salita mo ngayong araw na ito. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na kami nga po ay binigyan mo ng kakaibang mga natatanging kaloob. Meron po kaming kanya-kanyang kakayahan, Lord, upang maglingkod sa iyo. Tulungan mo nga po ang bawat isa sa amin na ito po ay magamit po namin upang parangalan ka sa aming mga buhay. I-bless mo ang bawat isa sa amin na naririto sa iglesyang ito, na magkaroon po kami ng desire na magpagamit sa iyo, magkaroon po kami ng compassion, Panginoon, upang, Lord, kami din po ay magamit sa iyong kaharian, Lord. I-bless mo ang bawat isa, tulungan mo po kaming magtulungan, tulungan mo po kaming magkaisa para sa gawain mo, at mas marami pa po kaming kaluluwang ma-reach out, mas marami pa pong tao ang makakita ng iyong kabutihan, Panginoon, ng mga ginawa mong mga himala at ginawa mong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Bless mo ang iglesyang ito, Panginoon, mula po sa aming sa aming pastor na namumuno sa amin. Patuloy niyo po siyang palakasin, patatagin, Panginoon. Bigyan niyo pa po siya ng mas marami pa pong pagtsatsaga, mas marami pa pong, Lord, kahabaan ng pasensya, Panginoon. Pagpalain mo po siya at ang kanya pong buong pamilya. At patuloy mo po siyang bigyan ng talino, ng lakas, physically, Lord, mentally, maging ang kanyang spiritual, ay lagi niyo rin pong pangangalagaan. At bawat isa sa amin sa iglesyang ito, ikaw na po ang patuloy na magbigay ng pagpapala, ng kalakasan. Patuloy niyo po kaming tulungan, Lord, na lagi kaming araw-araw na mag-enjoy sa pagsuserve po namin sa iyo, O God. Salamat po, Lord. Salamat po. I-bless mo na po ang gawain namin ngayong araw na ito, at hindi po kami uuwi na hindi po napuspos ng presensya mo, na hindi po kami nakakarinig ng malinaw na mensahe mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dadalhin sa buong linggong ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.